So yan, umuulan na ulit. Ay nako, walang tigil ang ulan. Papansin nyo ba yung bundok na sa likuran natin? Yan ang dahilan kung bakit lagi umuulan dito sa amin. Kahit dun sa bayan or sa Kalapan ay mainit, pero dito sa atin laging umuulan. Dahil yung bundok para siyang magnet, nihigip niya lahat yung ulap at pataas sa bundok, kaya dito laging bagsak sa amin. So ngayon ay nakalabas yung ating mga alagang tupa. Kapag ganitong umuulan naman, okay lang na nakalabas yung mga tupa natin. Dahil yung mga tupa naman natin ay likas na malakas yung kanilang resistensya. Kayang-kaya nila labanan yung lamig o yung ulan. Sa totoo naman, hindi naman ulan yung masama sa mga kambing. Ang masama talaga sa mga kambing ay yung lamigin sila. Okay lang sila mabasa. Kasi nga tayo, nagpapaligo diba tayo ng aking mga alagang kambing. O lang sila mabasa, ang masama lang sa kanila ay yung lamigin. Kaya hindi ko pinapalabas yung mga bower nating kambing. Kasi kapag nabasa sila, baka sila lamigin. Eh, alam naman natin na kapag tayo namatayan ng isang bower na kambing ay malaki yung mawawala sa atin. Kaya yung mga native na lang natin yung pinapalabas. At yung mga bower natin na kambing, ang ating pamamaraan ng pagpapalaki doon o pag-aalaga ay zero grazing o yung nakakulong lamang at kinukumpaya lang natin. Ngayon ay andito yung ating tupa, kumakain. At yung kanyang anak, oh. Sarap ng pagkakahiga doon, oh. Ang maganda kasi sa tupa, wala silang pili sa pagkain. Sila talaga yung original na grass cutter, literal na grass cutter. Dahil kahit yung mga kalit-liitan na damo ay kakainin nila yan. At hindi sila katulad ng mga kambing na browser. Minsan pa umakit pa sa mga puno, makakuha lang ng gusto nilang kainin. Itong mga tupa, grazer sila. Kung ano lang yung abot na kanilang ulo, na alang bibig, yun lang yung kakainin nila. Hindi sila maarte sa pagkain. Itong paligid na yan, dyan lang sila paikot-ikot. Kung ano meron dyan, yun lang yung kakainin nila. Yun yung kagandahan sa kambing. Iba nating kambing, yun ang kagandahan sa tupa. Ano, yung mga iba natin tupa ay andito. Puntahan natin. Dahil papakita ko sa inyo na sobrang tatag talaga ng tupa. Wala tayong puproblemahin sa kanila. Ito naman yung ating turo. Sa mga kaibig nitong ating turo, yan, pwede nyong kung may alaga kayong tupa, pwede nyo pong gawing ganador. Napakaganda nito, napakalaki. Ang estimated po natin dito ay around 60 kilos yung ating tupa na yan. Tapos yung kanyang anak, si Ramgo, yung kumakain ng ating tupa na si Ramgo. So ito po ay binebenta natin sa may mga kaibig po ng tupa. Binebenta natin yung si Ramgo at saka itong kanyang tatay para tayo makabili na ng bagong ganador. Dahil mag-i-inbreeding na tayo pag di natin pinagbili itong ating mga alagang ito. Ito yung pinagsimulan talaga natin. Yun yung nating ganador at nabili natin siya ng 9 months. 9 months, pwede na yung gamitin yung tupa. At iba naman nating alaga ay andito rin. Yung tupa natin, yan, kumakain. Tapos yung ating mga native na kambing, kumakain din sila dito. Yan, nandito lang sila. Hindi sila naghihiwalay-hiwalay katulad ng kambing na naghihiwalay-hiwalay sila. Kung nasan yung isa, andyan lang din yun. Hanapin mo lang. Yan, kumakain yung mga alaga natin dito. Take note, naulan ha. Hindi talaga masama ang mabasa ang kambing. Ang masama ay lamigin. Kaya pag ganitong ambon lang, okay lang natin palabasin. Huwag lang yung sobrang lakas ng ulan. Talaga yung mga tupa natin, no? Yan, sa mga kaibig po ng tupa, mag-PM lang po kayo sa aking Facebook page. O kaya naman po ay mag-comment kayo dito sa ating vlog para mabili nyo na po itong tupa natin.
Ito ay si Ramgo ay mag 10 months. Yung tatay niya naman ay mag 3 years. Kaya yan, umuulan na. Kaya dito muna natin tatapusin itong ating vlog na ito. At syempre maraming salamat sa inyo pong muling pagsama. At kung gusto nyo pong mag-avail o avail yung ating tupa, yan, mag-comment lang po kayo dito sa vlog natin na ito. O kaya naman po ay mag-send kayo ng personal message sa ating Facebook page. At syempre po, paki-like and share na rin itong ating vlog. At paki-subscribe na rin ng ating YouTube channel. Sa Facebook po, paki-follow na rin ako at saka sa TikTok account natin, ang Hilawan Adventure. Kaya yan, this is your Millennial Farmer, ang Hilawan Adventure, at hanggang sa muli. Paalam.